Alright, good morning once again. Okay, good morning. Good morning! Ayun, nakala ko nawala na mo. Okay, nasanay mo hang wala og tuig na beautiful ka pa sa morning. Ayan. Ay ba di ba ka paniwala? O kung diri ka lang makadawat og beautiful na ingnan, well, ingnan mo katapad beautiful ka pa sa morning. Kung lalaki, ingna siya, you're handsome sa morning. Alright, so welcome everyone. And pwede ba palakpakan na tugo through si Lord? God is good, no? Sa ato ang mga kinabuhi. That's why we are here. We are gathering once again para magsimba. Kasi napag-worship sa Ginoo. Ganda, no? Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aming tinig. Kisa sa inyo, hapit maputol ang inyong ah, sa kanta. Well, baba raman ang song. Nagipili ni Kuya Rocky, kaya okay lang. Okay, so we're still in our series, no? Entitled, title sa itong series last May? The End Times or The Last Days. Yan. Kinsa sa inyo ha, nagakat-on na ta? Nanamoy nakatunan about mahitabo sa end times, mahitabo sa future na mga events, no? Tanan ba, nagakaton ba ta? Sa mga naadri, sa mga wala, kasi siya wala ninyo na miss ang tibuok month of May na nakasubaybay dyan mo sa ato ang topic about the end times. Gusto lang makita ang kamot. Kasi siya wala kay mintes na emoging nahuman ang May na topic. Wala. Kamay lang isa, duha. How about the others? Nakisay nakatulo. Wala. Kisa dito kung kaistorya diri. Kisa dito mga nanimba diri. Ha? Sino yun? Nalimot na? Simba ba ko? Ay ba simba ba ko ni ato? Nagsimba ba ko katong May? Oban confused. But anyway, you can go back naman sa YouTube if na-missed out din ninyo. But na 2 weeks na wala na to upload ng videos. Pero this is so important. Why we are having this series noon, katapusan, mahitungkol sa mga kaulihang adlaw is because the truth is we are in the last days. Sabihin nyo nga, last days. Nanata sa kinaulihang adlaw. And having said that, nanata sa kinaulihang adlaw, unsa may dapat natong himuon? And this series is all about, mauna siya na series na gahisgutan ni Ana, kay para maandam ta, kay nanata sa katapusan. So, balikan lang muna natin konti, no? Mag-review sa tagamay sa ato ng natapikan. Pwede na ito ipakikuan sa tumagana naman. Paki-click. Alright. So, balikan lang natin, no? Ang gisgutan na dire, the end times or the last days. So, the first thing that we talked nung first week sa May is, while you wait. Sabihin nyo nga, while you wait. Pinag-usapan natin dito, ano ba dapat ang gawin natin samtang nagapaabot ta sa Ginoo? Gusto lang na ako mahibawan sa dire. Kinsa sa inyo, gatuo ka na mubalik ang Ginoo? Come on, taas sa kamot. Tanan na nagatuo na mubalik ang Ginoo. Okay, praise God, gatuo ka ni Ana. Why is that so important? Nagatuo ka na si Jesus mubalik? Because the full gospel is mauni siya. Jesus was born, gishare ko na ni, this is the full gospel. Kasi ang alam lang natin as, okay, si Jesus na buhay, yun lang. And we are not expectant sa pagbalik sa Ginoo. Mga kois, pwede ba pabalhin mo diri sa, may mga upuan pa dito, no, para wala mga nasa likod. Para, siya. Okay, so, para buo, po ang kanang koan. So, the full gospel is this. Jesus was born, and si Jesus, nabuhay nining kalibutan na, nag-ministry siya. Jesus was crucified and died. Si Jesus, nabanhaw, he was resurrected. And then ang panglima, he is coming again. That is the full gospel. And dapat mo na imong ginatuuhan. Ang alam lang natin, kadalasan si Jesus namatay. The end. Yun lang. And we don't care kung ni banhaw ba si Jesus. At pinag-usapan natin yan. Why
the resurrection of Jesus is so important kasi kung wala na banhaw si Jesus na atong ginatuuhan, na mo atong ginasimba karon, useless lang imong pagngari sa simbahan, useless lang imong pagtuo o pagdawat sa iya. Nasabtan na to. That's why that is so crucial sa atong kinabuhi. And hindi lang doon natatapos na si Jesus na buhay, siya ay babalik na magmuli. Mubalik siya. Ang tanong dyan, ready ka ba? Pakutan na sa imong katapad, ready ka ba? Inapod, aha. ready na ka. And the second week, we talk about the rapture. And this is so exciting part. Kasi once na madaka sa rapture, man, hindi mo na madadaanan yung suffering. You will be saved. You will be, iluwason ka sa Ginoo. Iya kang i-save sa coming na tribulation. Kasi ang sunod na ng the rapture is the judgment seat of Christ, wherein tananta ng mga faithful na nag-alagad sa Ginoo, there's a reward. Na ay reward. Kaya sa mga nangalagad sa Ginoo na nagpadayon, remember this, God is a rewarder. And the reward na hatag ni Lord sa tuwa is dili siya pares bitaw na masira lang. Okay? And then last week we talk about the tribulation. Na may gilaanan ang Ginoo about sa iyang pag-judge sa mga wala nagtuo sa Ginoo. And then pag nahabilin diyan there's a great suffering. Talaga na hindi mo pa na-imagine. If you're suffering karon sa imong kinabuhi dire, wala ra na if the tribulation will come. Because there's great pain during these days. Pero if you are a believer, you are a Christian, and you believe sa rapture, you believe in Jesus, then you will be saved. Hindi mo na ito mararanasan. Okay? So saan man doon, ang uban, gatoo na, saan man doon, ang importante, gatoo ka na mubalik si Jesus. And that, mo na karoon na itong hisgutan. Hanggang last week sa June. If, fourth week pa kasi andito pa tayo, Christ's second coming. Okay, so nakita niyo na order of events in the Bible prophecy. Yan yung mangyayari. And that's why nganong gina-share ni namo as mga pastor so that ma-prepare mo. O so that namo nahibawaan ba. Kaya apart from kung wala tayong knowledge about sa unsay mahitabo in the future, magpatuyang man ta. And you know, ako nung gatong gi-share na ko sa inyo last Sunday na ang plano ni Satan sa atoa is dili ibuwag ka sa Ginoo or unsa na dira. Ang iya lang ipatuo sa imuha, dili ka niya patuo na walay Dios kasi nagatuo mata na naay Dios. Niya himuon na dili ta patuon sa impyerno kasi naniniwala tayo ng impyerno. Pero ang himuon sa tuwa, kung di man lang ta niya mabuwag sa dili man lang ta dili na mutuo sa Ginoo, ay himuon patuuhon kaniya na napay ugma di nimo kinahanglan magbag-o. Because there's tomorrow. Ngano magbago man ka karon na pa may ugma. Mo na ang line sa yawa sa atuwa. And then, mo na rason nganong di ta mag-andam. Why? May bukas pa naman. Di kung paano na lang kung wala nang bukas. Paano kung bukas wala na tayo? And then, wala ta ka-prepare. That's why, I hope na kini na series mahuman din siya, maandam jud ta. And today, let's talk about the second coming of Jesus Christ. Preparing for Christ's return. Can we bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you. We lift up to you this topic, Ginoo. Sa padayon na mo sa pagtuon ni ini sa mga topic about the last days, Lord, mga future events. Lord, we pray na padayon ka na maging minister sa mua. Tabangin mi ni Lord ug makaandam gayud mi sa imuhang pagbalik. Kaya salamat, Lord. Ikaw po mo saligan sa tanan. Speak to us right now in Jesus' name. Amen. Okay. So, tingnan natin muna yung mga biblical passage that talks about sa pagbalik ni Jesus. Kinakanta natin kanina sabik sa presensya na at nananabik sa pagbabalik ng Diyos. Question there is, totoo ba yun sa'yo? Talaga ba nananabik ka sa pagbabalik ni Jesus? Excited ka ba or excited ka na mabalik na ang klase? Or excited ka na ka-college na ako, tsaka ang mga college, graduate na ako. Mas excited ka pa ba na magbaho sa pagbalik sa Ginoo? We need
settle that. Kung naman kayo dapat excitedan, it's always the presence of God and His coming. Ang iyang pagbalik, second coming. Okay? So, tanaw sa nina to, mga verses. Matthew 24, verse 44. Ingon dira, therefore, also be ready. Sabihin mo sa katabi mo, ready. For the Son of Man, Jesus, is coming at an hour you do not expect. Here's the word, coming, and then sabi dyan, at an hour na hindi mo ine-expect. Woo. That's why, kung sa may buhaton, kung si Jesus mo balik sa mga oras na dili ka ready, maging ready ka always. Tama? Mag-andam ka pirmi. Kung moabot ang imong, parang ganito, kung lakaw ang imong amo, hindi siya magpahibaw sa pagbalik, o so may dapat himuon mo, mag-relax lang, hantod sa maabtan kasi mong amo, higda-higda lang ka. Of course, buhaton nimo ang ginapatrabaho niya, and then you always be prepared, balik. Right? Okay, and then, eto, 2 Peter chapter 3, verse 10. Ano ko na atuan na ni na agihan. But the day of the Lord will come. Ayan na naman. The day of the Lord will come as a thief in the night. Sama sa kawatan ang pagbalik sa atong Ginoo. May kawatan ba na mananghid? Ningon, ayo. Mangawat tayo may, tulong may kabuok. I don't think so na may mananghid pag mangawat. So, gihalin tulad siya na pagbalik sa Ginoo, it's like a thief, and the heavens will pass away with a great noise. The elements will melt with the fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned out. Mga sunog, mahanaw ang uban, tanan nga naa niini. So, that verse talks about pagbalik ni Jesus. And eto pa, Revelation 1:7, behold, He is coming with clouds. Ayan na naman, binalik na naman. Jesus will coming with clouds. And ang sabi dyan, and every eye will see Him. Tanan makakita. Even katong mga naglansang sa iyaha. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Grabe. Makita nato niya unsay kalahian sa iyang pangariuna ug sa iyang ikaduhang pagbalik. Okay? So ato sa nitanaw ng mga verse. And John 14:3, and if you go, I prepare a place for you, I will come again. You know. And then, ingon dira, I will prepare a place for you. So si Lord may ginaandam sa imo na lugar didto. I don't know unsa kadako. Pero depende siguro sa imong trabaho diri. Yes, imong puloy-anan didto. Ang ubang, I heard a story about yung mga angel nagtatrabaho dun sa mga bahay natin. And then, may isa adlaw na ang angel, walay ginatrabaho. So, ingkod-ingkod lang. Then sabi na, utan na tong angel ng mga nagatrabaho, ingon siya, oh, anong wala makaitrabaho diha? Na kami diri, grabe among trabaho. Ingon ang, kaya ba mo sa itubag sa angel? Tag-iyani dito sa ubos yuta, wala mo pa ginatrabaho. So, dili sam ni namo tiwaso na among trabaho diri, kay naglangay-langay man pudto dito ang tag-iyani. So, nagatepende yan. And I received myself that where I am, there you may be also. And then, John 14:18, I will not leave you orphans. I will come to you. Binalik na naman, inulit na naman. I will come to you. Kisa man ang giingnan na I will come to you sa mga disciple, sa mga anak sa Ginoo. If your seatmate, if kanang yung mga katapa disciple na siya, balik ko na sa Ginoo. Babalikan ni Lord yan. And John 14:28, you have heard me say to you, I am going away and coming back to you. Ito yung totoong comeback. Si Jesus lang ang totoong comeback. If na may niingon sa mo, balik lagi ko mo. Hantod karon wa ka balik. O na may niingon sa mo, uli ka lagi tiga. Ibalik ko lang ni sa halik ng huwam. Uli lagi nila ako sa mo, hantod karon wa ka uli. Wa pa na uli, nakalimtan na lang. But God, He will coming back to you. And then, if you love me, you would rejoice.
because I said, I am going to the Father, for my mother is greater than I. Sabi dyan, if you love me, you would rejoice. And the next verse, Acts chapter 1, verse 11, also said, ito yung time na si Jesus nagpakita sa mga disciples, and then during this time, mubalik na siya sa langit, mukayab na siya sa langit. And then sa pag-ascend niya sa heaven, ang mga disciples naghangad. Kasi kay si Jesus, gidala naman sa panganod, sa clouds, pabalik sa langit. And then sa katong wala na nilang kita, sila nakanganga lang. Kasi nakanganga. And then sabi sa duha ka tao, na mga angel na nagpakita, sabi din, men of Galilee, and gazing up into heaven. Nga sige mamughanga dira. The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw into heaven. Sa Bisaya, si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Kung unsa sa Jesus katong pagkayab niya, and mga 500 disciples, 150, some of them saying 500 disciples, nakakita siyang pagkayab. Sa pagbalik ni Jesus, dili lang 500 na makakita siya, kung dili tanan. O ang ma-excite lang is katong mga nagtuo sa Ginoo. And for the rest, they will mourn tungod pagbalik sa Ginoo. And Matthew 24 verse 23. So we need to be careful as well kasi may damong gatudlo that ibalik na sa Jesus. That's why then, if anyone says to you, look, there is the Christ. Or there, do not believe it. Huwag kang maniniwala. Kasi, there will come a time na damong moingon. Actually, damo na nag-claim that they are Jesus. Ako si Jesus. No? Magpapirma mo para ito sa langit. Okay. Now, this is the kalainan. Nakikita nyo ba? Sinadya ko talaga yan. Nakalimut ko chat sa inyo na magdala mo karon og magnifying glass so that makita ninyo, or eyeglass. But anyway, ato nang padakuon karon. So, ato nang laylayon karon, the first coming versus the second coming. The aspect, the purpose, the form, the manner, the place, attitude towards sin, then unsa may response sa mga tao, then unsa may role niya, and then unsay resulta, and kanusa, the time. Okay? So, ready na mo? Ma-differentiate din nato karon. Makita nato ang kalahian. Unahon sa nato ni, ang purpose. Okay? Okay, nawa ang purpose. Okay, the purpose. Tong first coming niya, pag ngari niya, to save sinners through His death and resurrection. Katong pag niya sa ubos sa kalibutan, ang purpose niya is para luwason tanan na makasasala, tanan na katawhan. And then, sa pagbalik niya sunod, second coming, ang purpose na niya is, saan ninyo? To judge the world and establish His kingdom. So, mabalik siya as judge and king for the kingdom. And then, ito pa, the form. First coming niya, unsa may form niya? So, unsa man siya na klase katong pag-anhin niya? As a humble baby. Remember Jesus? At pinanganak sa sabsaban, ingon sa Luke 2:7, and she brought forth the firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. Sa sabsaban, because there was no room for them in the inn. And Revelation 19, ito yung second coming niya. He will coming back as a conquering king. Ano ba ginagawa ng conquering king? They are conquering king. Tanong ko na to kay conquering king. Bakit, di ba? Okay, conquering king. Conquering king. Yan, para social. Verse 11, unya nakita ko nga naabli ang langit. This is John writing the Revelation. Sa iya gipakita ang mahitabo in the future. Nakita niya ang naabli ang langit ug didto may puting kabayo. And dito red horse, white man. Ang nagkabayo ni gingadlag kasaligan og matuod og diha sa katarong naghukom siya og nakigubat. In verse 12, sama sa siga sa kalayo ang iyang mata. Imagine na niyo, use your imagination kung unsa ni siya. Okay? Og may daghang korona diha sa iyang ulo. Patong-patong guro.
may nahisulat kaniya nga ngalan ug siya lamang ang nakailan niini. Verse 13, nalukop sa dugo ang iyang bisti o gingan lang siya ang pulong sa Diyos. Who is the Word of God? Ang sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And who is that? Na ang Word na naging flesh, that is si Jesus. Okay? So the Word of God, ang pulong sa Diyos, that is Jesus. Verse 14, nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit nga nagkabayo. Imagine, ang mga bayo. Magkabayo pa siguro ta pagbalik diri, no? Second coming. Naisip lang na ako. So, yung mga napapanood natin ng mga Pegasus, di ba, yung kabayo na may pakpak, naman sa Biblia. I don't know, wala mapagingon na kabayo may pako. Ang mga kabayo manlupad. I don't know, di ba? Are you excited for that? Hindi ka ba mo drive, hindi ka ba mo sakay sa kabayo, bili naglangit? Lord, walay motor dira, Lord. Di ba? Well, nagsunod ka niya. Ang kasundaluhan sa langit nga nagkabayo, mga puting kabayo, bistig, puti, ug limpyong lino. And then verse 15, eto, migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamito niya sa pagbuntog sa kanasuran. And then, maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod ug pugon niya ang ubas diha sa puganan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Atay. Unsa na klase. And then verse 16, diha sa biste niya, sa iyang paa nahisulat ang ngalan, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Kung si Jesus katong pagbalik niya, humbly like baby, like wa pa nito ang uban, ang nakakita pa lang mga nakakita ra mga shepherds. Pero sa iyang pagbalik, this is the God that we're serving. This is the Jesus that we are worshiping. At hindi ka matatakot dyan. He will come as a conquering king. And then, unsa naman, unsang agi sa iyang panganhi. Sa first coming niya, quiet lang, humble, almost unnoticed, di ba? And then sabi nga sa Philippians 2:7-8, hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod. Nahimong usa ka ulingon. Natawo siya sama sa kasagarang tao. And in verse 8, nagpaubos siya matnugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Imagine how unsa na humility ang iyang gipakita katong sa iyang unang pagngari. That even he faced the death, he faced the cross for you. But sa iyang pagbalik, sa ikaduhan niyang pagbalik, glorious, visible, and powerful. Sabihin nyo nga, glorious. Kusgay, para dili katugon ng mga tapat. Glorious, visible, and powerful. Tanawa. O mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao, og maghilak ang tanang banay sa yuta. Og makakita sila sa anak sa tao nga muabot sinapnay sa mga panganod sa langit, muabot siya nga may gahom og dakong himaya. Is that the God, is that Jesus you are expecting? Or basing imuhang, nibalik na si Jesus. Na si Jesus. Basig maura na itong gina-expect na, okay hapon. That is the Jesus that we're expecting to come. He will be glorious, visible, and powerful. Hey, if the Jesus you are serving right now, gahunahon lang ka na pwede rin mong masuod sa bulsa. If you're like believing a God na pwede nimong masuod sa imong bulsa, that is not the God that I am serving. If gahunahon ka na ang Diyos is pwede rin nimong masugo-sugo, Lord, gusto ko ni. Lord, I want that. Pag Lord, eto di mo binigay, bahala ka. FO na ta. Si Lord pa talaga. Bahala ka, Lord. Di na ako, makita pa bitaw ko nimo sa simbahan, bayad. Hatag pa bitaw og tithes. If that is the God that you're serving, na parang si Lord may utang sa'yo, come on. Hey, moabot siya nga may gahom og dakong himaya. The God that we are serving is powerful. Hindi mo siya pwedeng isulod sa bulsa. Yun nga ang problema eh. If
the God ato ang ginaalagaran is kanang ang tanaw nato siya gamay ra kaayo. Kaya kung magkasakit unsa may mahimo na kay gamay ra man imong tanaw sa Dios. Di ba? Munang mamili og dagko. Ayaw na kay wa pay buot. Katong dagko. Okay. Now that's the manner and then the place. Okay, we know si Jesus katong pagani niya natawo siya sa Bethlehem. Okay? Gamay ra na kayo na syudad. Pero sa iyang pagbalik, appears in the sky, and then sabi sa Zechariah, Mount of Olives. Okay? Ingon sa Acts 11, mingon sila, mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi sa nagsigig hangad sa langit. Ano, pila ka minuto sila? Imagine that, nagsigig hangad ba? Nag-expect na, wala na si Jesus. And then sa Jesus nga, gibayaw nga to sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayam nga to sa langit. And then makita siya sa tanang katawhan. And then sabi sa Zechariah, and that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Imagine that. Unsa siya ka-great, unsa siya ka-powerful, gitungtong lang natunga na ang buntod. Diba? Napanood mo lang yan sa mga salida, di ba? Sa mga bita. Sa mga videos. But man, this is true. This is the God that we're serving. He's so powerful. And then, eto, unsa may attitude niya towards sin. Katupag nga rin niya, unang niyang anhe, nag-offer siya o grace and forgiveness. And that's why mo niya ito kunong gina-enjoy. We enjoy the grace and forgiveness of God. Ingon sa John 3:17, kay wala ipala sa Dios ang iyang anak ni kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. You are saved by the grace of God. Okay, by believing in Him, by putting your trust sa kay Jesus. That's why we're experiencing the saving grace of God. No, ihatang gipasaylo. Ang ato nang iyang pag-anhi. Hantod karon na enjoy na nato. But sa iyang second coming, tanawa, brings judgment to sin and sinners. There will be judgment. O sa ingon sa Jude, sa Judas 1:14-15. Naday Judas sa libro, sa Biblia. Basi karon na mo nakahibaw. Yes, na po. Pero di na si Judas Iscariot. This is Judas na stepbrother ni Jesus. Karon na mo kahibaw? Yes. May stepbrother si Jesus. Di ba yung stepbrother? Half-brother. Siya stepbrother. Half-brother ni Jesus. Si James o si Jude, mga half-brother na ni Jesus. Si Jesus ang kinamagwangan. And then sabi ni Jude, si Enoch. Kailan mo kay Enoch? Sa Old Testament? Pampitong kaliwat ni Adan. O, di ba? Giingon na po dira. Pampitong kaliwat ni Adan. Pero anong wala siya na-intro sa 6 books sa Bible is because nawala man siya, na-abolish because sa mga Jews, no? Kaya wala siya na-intro sa kanang sa Bible. Pero naay-gi-quote si Jude ni ani. Ingon dito, muanhi ang Ginoo uban sa linibo niyang mga balaan. So pagbalik ni Jesus dili siya magsolo. Na siya'y kauban. May mga backup. And di ba, remember katong kining mga bala, kining mga saints na sa English. Imagine na kung nauban ka sa rapture, pag second coming, kuyog na bukan Jesus pagbalik. And then, sa trabaho? To judge. Sa verse 15, aron paghukom o pagsilot sa tanang makasasala tungod sa dautan nilang binuhatan o sa tanan nilang pagbugal sa Dios. Tanan mo dire. Sa mga gahuna-huna na ang tanaw nato sa Dios is loving lang and not just. Kasi minsan natong tanaw sa Dios, loving na siya. Nakasala, sige lang, keep going, love man ka ni Lord. Pero we don't, parang, okay.
Pag kita ang nakasala, we want the love of God. Or mercy of God. Pero pag kita ang nabuhatan og sala, we want the justice. Tama ba? Pag kita ang nabuhatan og sala, dapat, dapat makabaws. Dapat mapriso, mapatay po na siya. Ang gihimo, pag ang uban nakabuhat og sala sa imuha, sa kuha. Pero pag kita ang nakasala, ang samandayon, kaluy man taon. Di ba, mahigugmaon man ka? You need to understand this. God is loving, yes, but He is also just. He forgives us, but there is a consequence sa atong mga sala na nahimo. Yes, He can forgive you. Kung sa may mong nahimo in the past, nahimo ni mo na sala, but remember, what you sow is what you reap. You will reap the consequence because God is just. Ganahan ka, ganito. If si Jesus is loving lang siya and dili siya just, ano ba, sa court, ay, and then sabi sa judge, okay, nakapatay ka or nang rape ka, pasok ka na sa langit. Okay lang, absuelto ka na. Okay na. Dili ka mapriso. How many of you will react? Dili na pwede. Dapat parusahan yan. Dapat habang buhay na pagkakulong yan. Why? Because tingin natin, hindi siya just. Tama? Pero makita na to, na loving siya. Kasi, ipalusot man niya ang kuan. Loving lang siya, pero hindi siya just. And then, kung just lang po siya, patay, impyerno tang tanan. Priso na tanan. But because He's loving and just, dili niya gusto na ma-impyerno. Pero because He is just, kinahanglan magbayad sa imong sala. And that is si Jesus. Our God is a God of justice. Remember that. Okay? So He will come to judge sin and the sinners. Okay? Tahimik natin. Pastor, na pa ko sala, Pastor. Now, if you're still struggling with sin right now, that's why natin in a series. Stop it. Get right. Tigilan natin. Simple as that. You don't want to ma-intra ni Ani na time that God will judge. Imagine it's so, di ba, parang common sense ba? If kaila ka na sa atong Ginoo na mubalik siya and He is just, mubalik siya as judge, why we keep on still sa pagbuhat og sala? Now we know, bang ta siyang tanan and He will judge us. Instead of do same or kanang pagbuhat og sala, we obey Him. We follow Him. We put our trust in Him. Okay? So, unsa may response sa tao katong pag-aanhin niya una, many rejected Him. You know that? And up until now, damo pang gareject kay Jesus. Ingon kanila sa Isaiah 53, gitamay nato siya og gisalikway. Nakasinati siya nga pag nagpailis nag-microphone nga to. Makati siya mga kagulanan ug mga pag-antos gani walay mutan-aw kaniya, wala nato siya tagda og gipa kawalay bili lamang. That's what we did. Even katong wa pa ta nakaila sa Ginoo, nga naman atong gihimo, we rejected Him. Okay? Pero sa iyahang pagbalik in the second coming, every eye will see Him. Ingon ganito sa verse 7 sa chapter 1 sa Revelation, tanawa unya muanhi siya uban sa mga panganod og makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Unsay response sa tawo nagbalik niya? Magminatay ang katawhan sa yuta. It means katunang mga nabilin. Katunang wala nagtuo sa Ginoo. Now, you still have time. The people out there still have time. Samtang wala pa nibalik si Jesus, they can still accept Jesus. Pero if moabot na ang time na mubalik ang Ginoo, there's no chance.
Kaya samtang naapat ta diri, buhaton nato unsa ang gipabuhat sa Ginoo sa toa. And then unsay rule niya katong panganin niya. First coming niya, suffering servant. Gapan giantos niya ang mga kasakit nga kita untay angay magantos o gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. How he suffered? Indra gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Ingna imong katapat, ikaw ni. Ay, doko-doko, ikaw ni. Kita ni. Okay? Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas ka nato. Og pinaagi siyang mga labod na nga ayo kita. The reason why nganong kita magkanaay healing is because Jesus suffered pain para sa atoa. He did it for you and me. He suffered for you and me. He died for you and me. But, first coming niya yon. Pero sa balik niya, He will be a victorious judge and king. Ingon dira, diha sa biste niya, ug sa iyang paa na isulat ang ngalan, hari sa mga hari. Unsay buot pasabot hari sa mga hari? Naay mga hari nining kalibutan na, tama? Kisa may nailhin yung hari. King sa Baraha. Kisa man ang mga king. King lang sa Baraha na ibawan si Jack or si Queen. Na yung mga king. King Albert. Whatever. But our Lord Jesus, He is the King of Kings. Siya ang labaw sa tanan. And He is the Lord of Lords. Ginoo sa tanang Ginoo. Nga mo na itong, nasabtan ba na ni mo na mauna ang Diyos na imong gialagaran? Kung masabtan lang naton, bitaw murag, ay, naku, magtarong ta, ay, nalakoy kwento sa inyo ha. Sa ancient time, or even hantod karon, sa mga kingdom, if nakapanood ka, sa mga hilig manood, o mga kingdom, and there is king, unsa may kanang attitude sa mga servant, every time no mo appear sila sa king, dili sila maingon, "Oy, king! Wee! Asa ka, king?" And dili sila maingon na parang, "Oy, king, appear." Lamano. No, they will not do that. Patay sila kung gagawin nila yon. Their manner sa pagatubang sa king, they are so talagang iingat sila eh. Grabe og respect. Grabe og kanang pag nagpatawag ang king, kung maulhi ka, patay ka. Ganon. Magkamali ka, lagot ka. And then, how come that the King of Kings and the Lord of Lords ginatreat lang nato as, okay lang. Barkada, tropa, bro, Lord. Malilate ako okay lang yan. Lord, wala akong devotion, Lord. Okay lang yan. Pag nag-worship, gaya po mahuman eh. Hindi na ako kumanta, naghihintay pa na matapos agad. Is that the right attitude when you appear sa king? I believe when you appear sa king, you will do the best. You will give your best. And remember that that's the Lord of Lords that we're serving. That is the God that we're serving. Hello? Dili lang naingon na, uy, tol. Minsan ginatreat lang manggod nato si Jesus as, wala lang, tropa-tropa lang, Lord. Pag nakay-blessing, sige, maniguro ko, Lord. Pero pag wagan sige, next time na po pag may blessing. Don't do it. Remember, He's a victorious judge and king. Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. That is the God that we're serving. Unsa may resulta? Salvation available to all. Katong pag nga rin niya, nag-suffer siya. That's why karon na saved ta. Sabi ni Paul sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." Everyone, that's salvation. That's why ikaw ngayon, na murag maulaw ka na naa ka sa Ginoo. Ikaw karon na mauwaw mo share sa gospel is because, ay, kanang jahi kayo, kanang maulaw ko, oy. Kay basig ingnan ko sa mga tao ba na, sa gani, nga pangari lang nato sa simba, na gani mo ingon, ala, nanimba na pong mga balaan.
Simba na mong taga-baptist. Maglangas mo na din raw. Magsayaw na sad. Hindi mo maulaw to. Hindi na lang ko manimba sunod. Anaon man ta. Ayaw kaulaw. Ayaw kaulaw karon na nagtuo ka sa Ginoo. Ayaw kaulaw na mag-share ka sa pulong sa Ginoo. Mag-share ka sa gospel. Why? Ingon dira, that is the salvation for everyone who believes. Muna yung makaluwas pod sa imong mga igsuon. Muna yung makaluwas sa imong mga barkada. Muna yung makaluwas sa imong ginikanan kung wala pa nakaila dira sa Ginoo. Kaya ayaw ulaw-ulaw na tindog as Kristohanon. As tindog na, dili tindog as Baptist, tindog as Christian. As anak sa Ginoo. Na dili ko maulaw. Yes, asa man mo, pasimbahan mi. Dili kay, adira lang. Agi-agi. Nalamay paliton sa unahan. Pero padung na simbahan. Asa man mo? Kanang kuan. Manungra ko diri, pa-hope group good. Minsan maulaw ta. Maulaw ta na, muamin na, oy, Christian ka? Sahay. Nakadumdum mo, this, kanang Christian, ipanguta na siya, kasi na-enkwento na nakasalubong ba na kanang kuan. Naghilak. And then, takog lawas. Sabi niya, basta may problema ni mo. Grabe gid og problema na ako. Nasakitan jud ko. Panguta na siya, exulti siya, ako di kumutuo sa Ginoo. Nagapanguta na siya, nganong kasigikan sa prison, nganong napriso man di ka? Ayun siya, nakapatay ko. Nganong nakapatay man ka? Nakapatay ko og tao kay tungod nagtuo sa Ginoo. Kulbaan na siya, Christian siya. Tapos gipangutan na siya, ikaw bro, nagtuo ka sa Ginoo? Kasi kaya ba mo siya itubag? Dati. Karon trip-trip na lang. Hadlo mamatay. Basig na may no? Pag kanang diri sa church, Christian na Christian, grabe maka-worship, yes! Pero pag sa gawas, pag pangutan na, Christian ka ba? Mao pa, pakit pa, yes! Ang uban, Christian dati, ngayon Christian na. Iba yun. Now, unsay resulta? Una, salvation available to all. Panduha, final separation of saved and lost. Wow. Tanawan sa ingon sa Matthew 25, verse 32 to 33. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. Iyang ilain, iyang igahin ang mga karnero sa kanding. Tanawa imong katapad. Karnero yan. Hindi yan kambing. Kung kana naligo, kung di nila hadlok ug uwan, hindi yan kambing. Hindi na kandingon. But seriously, nganong goat and sheep man na mo'y gibutan dira na metaphor? Ang buot pasabot sa kanang mga sheep, that is the believers. And then ang mga kanding, mo na mga unbelievers. Kaya, okay, kinahanglan nimo masabtan. Hey, Christians, mga believers, you are a karnero. Okay? Ang karnero para sa karnero. Tama? Ang karnero para sa karnero. Christian is for Christians. Ayaw sugot na sa kanding ka. Ayaw sugot. Pastor, mga gwapo man ko ng mga kanding, pastor, mga bunguton, mga may bangs. Pastor, cute eh. Kaya, kasi pastor, sa mga sheep, parang wala akong makita, pastor eh. Parang, wala dyan gwapa sa mga sheep. Kaya, diri na ako sa mga kanding, mga astig. Come on, guys. Hindi ka para sa kambing. Okay? Ayaw og me. You're not for the goat. You are a sheep for Jesus. Amen? Okay, kinahanglan mo masabdan ha. Hey, ilahin biyan ha. Ang uban, pinaglalaban yan hanggang ngayon. Ibuwag gyapon na sa Ginoo, timan-ina ninyo. Okay? There will be a separation of save and loss. Okay? Pastor, gagawin ko siyang sheep. Da na naman kita. Napunta sa, sige lang, balag kanding na paron, pastor, kay mahimo lagi ng, mahimo lagi ng sheep. Okay? Huwag niyo nang subukan. And then sa mga naakaroon, kasi para sa mga kuan na,
if kaybaw ka na imuhang sa mga singles ay mong pamili kanding, okay? Para sa mga couple, if you know your partner is not yet an believer, is still unbeliever, ito gawin nyo. There's still hope, sabi ni Paul. Paano man ninyo madala dira sa Ginoo ang inyong mga partner, which is hindi pa naggato sa Ginoo? Ipakita ninyo si Kristo sa inyong kinabuhi. Okay? Ipakita na kay Jesus. There's one day, makita nila na, uy, ang ngayon man dahil mong Ginoo na ginaserve, susunod ako. Ana na. Pero sa mga single, wag nyo nang subukan. Magtanong kayo sa mga, okay? Sa mga naka-experience na, para alam nyo. Kasi ang di lagi pastor. Kaya yan, pastor. Kaya lagi na. Sus! Sige, bahala ka. Bahala ka. May mga makatestify na timanin na ninyo. Okay? So kung ikaw karon, ikaw pa lang ang Christians, ipakita mo what is really Christian means. Okay? Kung unsa dyan na pagiging Kristohano, kasi one day, kanang imong partner, mauban na sa imuha. Don't lose hope. Pray. Okay? Isalig sa Ginoo. Left and right dire. Kasi magunaw nalipat kog ingkod. Nakos wala. Kanding guro ko. Dili na. Wala na dire sa imong pag-ingkod dire sa lahi. Okay? But muna mas-separate. Okay? Now, ang last, ang time. Okay? Kanusa man na ang time? Ang first coming already happened 2,000 years ago. Si Jesus na niya sa ubos sa kalibutan. Ang time sa iyang second coming, mangyayari pa lang in God's perfect time. And then, permi natong ginaingon diri, kano sa mobalik ng Ginoo, unsay tubag? Soon. Sabihin nyo nga, soon. Ano ibig sabihin? Hapit na. Okay, now, kahibaw na ta. Motoy kalahian. So what? Ayan na. So what, pastor? So what? Unsa man na, pastor? Kahibaw na ko. This is a call to action. May gagawin tayo, of course. Wala lang ko nag-share sa inyo for just information. No, okay, nakaibaw ko, mabalik si Jesus. Okay. Now, this is the call to action. Number 1. Himua si Jesus nga imong manluluwas o Ginoo sa imong kinabuhi. That's the number 1. The call to action. If Jesus is not your Savior and Lord karon, make Jesus as your Lord and Savior. Hey, let's ipound ko lang na gamay ha. When we say Jesus is Lord sa atong kinabuhi, ambot pasabot ni ana, He make the decision and He calls the shot. Siya ang mag-decide, siya ang magbuot, siya ang matuman. That's the Lord. That's Lord. Ang ambot pasabot na master. Walang master na inutos-utusan. Master! Kaya like sa atong kultura karon, tinatawag na master, pero master, pagpalit sa dito. Di ba? Mga ka-master, pag-alog sa master. This master, nagbut pasabot niya, Lord, siya ang nasusunod. Now question, si Jesus ba ang nasusunod sa buhay mo ngayon? Or are there areas sa imong kinabuhi nga si Jesus Lord? Because Jesus, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Again, if Jesus dili sa Lord sa tanan, dili jud siya Lord nimo. If na area sa imong kinabuhi na Lord lang siya and dili sa Lord, dili gid nimo siya Lord sa tanan. Halimbawa, for example, balik-balik. Example. If Jesus, Lord lang nimo siya sa yes, you can give time sa iya ha. Lord siya sa imuhang sa manadira, sa imong family. Pero if dili siya Lord sa imong pitaka, di gini mo siya Lord. If nahirapan ka na, iyay, muhatag na sa, pas gina sa challenge kayo. I-challenge gig maayo ba? Murag mo bunot sa imuhang inughatag or dili, na murag dakay-dako kaayo.
If Jesus is not Lord sa mong finances, dili jud siya Lord sa mong tibok kinabuhi. Ito pa. Bakit naman, pastor? I can give my money naman sa kay Lord. I can give my time, I can give my talents, I can give my anything. Pero Lord, sa love life, pastor, wag niyong papakialaman yan. Love life ko to. My life, my rules. Yun na yun. Ikaw kuno, pastor, mahigugma. Lalimba. Ngano si pastor niyang kontrahon? Kasi pastor man mo yung magkunang kuan. Hey, if Jesus, siya ang Lord sa mong kinabuhi, even imong love life mo, submit ka siya ha. Estudyante, if dili pa right time, dili pa, wa pa ka nahuman og klase, please. Pagklase lang usa. Pastor, pwede naman pagsabayin na. Lahat talaga may rason, no? Kung sa mga nakahuman, bahala na mo. Bahala mo. Kung wala pa mo'y trabaho, pagpuyo sa pod. Ito talaga, minsan tayo magkakaproblema eh. Kasi may area lang sa tong kinabuhi na willing ta mag-submit sa Ginoo. Pero sa usa ka part sa tong kinabuhi, di gid ta. I have a question. If Jesus, 99% na Lord sa imong kinabuhi, Lord ba siya? Lord ba jud siya sa imong kinabuhi? If 99.9, o yan, 0.9 pa jud. Naalang kay 0.1% nagibilin sa imong kaugalingon. Lord ba siya? Hindi. Because Lordship is a 100%. Dili siya ingon na, pastor, ano naman eh. Okay rin na, makasabot man si Lord. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Sige siya, Lord. Ana siya kabugat, and wala kay option na dawaton lang si Lord as Savior and not Lord. You, apart from the Lordship of Jesus Christ, you will not be saved. Tinanggap mo siya, maliligtas ka pag tinanggap mo siya as Lord and not just a Savior. Some of the people, Jesus, didawat lang nila as Savior. Pag may problema, Lord, tatakbo ako sa iyo, hihinga akong tulong. Pero pag may ginasugo ang Ginoo, nak, gawin mo to, pass mo na ako, Lord, tatawagin lang kita pag may problema ko. Yun lang si Jesus. It's like, He's like a genie na kapag may problema, kiskison mo lang, and Lord, mag-wish ako. And He's like, ang tanaw po nato sa kay Jesus, He's like a Santa Claus na pag naatay nabuhat na mga maayo, kusog kita mangayo siya, pero pag naganit tayo mabuhat na dili maayo, mauwaw ta sa muduol siya. Jesus is not a genie. Jesus is not a Santa Claus. Jesus is Lord. He is King. If hindi mo pa ginagawa yan ngayon, nananawagan ng Diyos, gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas. He is Lord and He is Lord. Okay? Kitnon. Pailis na rin. Sige na mo mag-donate ng microphone. Okay. Likayi ang sala og buhata ang matarong. Panduha. If kibaw ka na ang atong Dios, mo-judge siya sa atoa, karon pa lang ato nang likayan ang og buhata ang sala. Og ang matarong. Likayi ang sala, undangin na ang sala, and then buhata ang matarong. Unsa ingon sa ikaduhang Pedro? Og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan. Inagani balaan. Baliko na sad ni nako. Unsa may buot pasabot sa balaan kanang di na makasala. Kay di ta mahimong balaan kay makasala maghihapon ta pastor, masipyat maghihapon ta. Ang buot pasabot sa balaan set apart. Holy, it means set apart. Gigahin ka. Ibig sabihin, dili na pareho ka ni ato imong kinabuhi. Gigahin ka na karon sa purpose sa Dios. Ang imong gikinabuhi, dili na imong kinabuhi ka ni adto, kundi ang kinabuhi nimo diha kang Kristo. At saka, mahimo lang tang holy if we put our trust in Him. Dili ta mahimong balaan tungod sa tong binuhatan. Sa imong pagngari sa simbahan, pag-intrag mga hope group, mga activities, prayer or devotion, mahimo kang balaan tungod kay nagtuo ka sa Ginoo. And you need to understand that. That is your identity. You are holy. You are set apart. That's why, nganong mubulag man ta sa sala, kay dili naman ta diha para sa sala. Yes, makasala, gihapon ta, pero dili na ingon na ka ng mangita sa sala. Na inigawas nato dire asang tagay ron.
Asa mang salaron be. Hay man na. Kanang usibot pasabot na kanang tinuyuan ba? Kanang nianhi kag Domingo, mabalaan na sad kay murag magampo man ta sa Ginoo, Lord, limpyuhi ko. Nga paggawas, limpyo. Asa na punta ni ani mangita, ina na po'y chicks. Ay murag katong akong murag si Mari nagtagay, murag ngarita. May chismis. Unsay update? We don't sin willfully. Yan ang ibig sabihin nun. Yes, we commit sin, we commit mistake, masipya ta. Pero ang kaangayan lang, we repent. Pero kanang kaybaw na ka na sala, and you keep on doing that, man, may problema ka sa imong pagsabot. Sa grasya sa Ginoo ug sa iyang pagpasaylo. God is gracious, God is full of grace and mercy, kahit kayong pasayloon. But please, if gipasaylo na ka sa Ginoo, talik di ang sala. I will preach that here. Timanan ninyo, dili lang ko mo preach diri og something na ganahan sa inyohang dunggan. If I'll stop preaching repentance diri, pwede na mo pang hawa diri. Because me as a pastor, I will preach unsa ingon sa pulong sa Ginoo. If you need repentance, then repent. Talik din na. Stop doing that. And go back to the Lord. Follow Him. Balaan o ihalad ang iyong kinabuhi ngadto sa Dios. May mga sala na minsan dili ta bantay na nakasala na dayta because we're not dili taga discern, dili taga mind ba. But as simple as lying, as simple as kanang inggit, kanang greed, kanang gaharbor kag bitterness, dugay ka mo magpasaylo. Kana siya. You need to deal that. Dali raman biyaan ng mga bisyo dira na unsa na dira. Pero you know what, ang pinakalisod is kanang mga dili nakikita na sala. Na minsan ikaw rin nakahibaw. Pero pinaagi sa grasya sa Ginoo, pwede na nang mabuhat na nimo, matalikdan na nimo. Ask the Lord for help. Ingon dira, magkinabuhi ka mo nga balaan ug ihalad ninyong kinabuhi ngadto sa Dios. So likayan sala og buhat ang matarong. Pantulo, ayaw pag-undang og pagsalig og pag-alagad sa Ginoo. Pwede na to basahon, then ingnon nimo imong katapad, ayaw pag-undang og pagsalig og pag-alagad sa Ginoo. Matthew 24 verse 13. Unsay giingon? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busa pagtukaw ka mo. Dili magtulog-tulog. No? Kay wala ka mo mahibalo sa adlaw o sa takna sa pagbalik sa tong Ginoo. Kaya dili dyan magpabanjing-banjing, magpa-chill-chill lang, dugay pa mo mabalik ang Ginoo. Pastor, dili sa ta mag-prayer meeting, oy. Pastor, pwede dili sa ta mag-hope group. Kaya marag, pamino na ko marag dugay pa mo balik ang Ginoo, eh. Siguro, Pastor, mapahuway sa ako. Na, yan. Unya, pag kung mapahuway ka hantod sa pagbalik sa Ginoo, patay ko. Lord, wapa ko kabalik. Singgit na lang ta. I'm not saying na dili ka pwede mo pahuway. Rest, pero rest in His presence. Kasi kadaghanan, mo pahulay, dili diha sa Ginoo, mo pahulay sa kalibutan. Lord, Pastor, pwede di sa ako mag-serve sa imo, kay dili pa mag-prepared, oy. Bata pa man ko, Pastor, eh. Di pagin ako ready pa, pero pagin ako na-enjoy ang akong pagka-youth, pagkabatanon. Kaya, ngadto sa ako sa kalibutan, Pastor. Magpakasasa ako. Ako ingon sa inyo, ha. The best time to serve God is while you are youth. Tama ba, mga parents? Mga ginikanan? Lahi na pag nanay mga anak. Amen. Lahi na. Lisod ang nay anak. Di ba? Lisod na. Kaya kamo karon ng mga youth, nawa pa mo yung mga gipang, wapay mo muhilak sa inyo ha pag may mulakaw. That's why, kaya ba mo nganong, di sagi ko magminyo. Because I want to maximize my singleness and pagiging youth. Kasi you will never be youth again. Magkakaroon ka ng youth, pag mudako, na imong bata, pero hindi ka maging youth. Balik. That's why, while you're still youth, mga single, gamitan ninyo yung kinabuhi sa Ginoo.
Oh, sunduga ko ninyo, de. Sunduga yung Syria. Di ba ito? At saka ka ng pagminyo, makapaabot man na. Di ba, kita mo sa akong post? Bahalag, malangay, basta dili lang magmahay. Woo! Relax lang. Ang importante, you serve God. Amen? Mura na importante dira. No? Sa nga no, mabalaka man mo, maminyo. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ay, sa kanya wa kay isipon? Lord, kuya ko dira si mo. Kaysa na, wala, kung bata, hay na. Ako, si Junjun. Oh, sa naman. Hapit mo balik ang Ginoo. Napay. Ay, anak. Napakay, gipadedi. Bitaw. Enjoy ninyo ang inyong pagiging youth. Serve God. Yung nga dira, dili lang maghulat, kundi mga lagad. Mutabang sa ministry. Oh? Tabang magtinabang kita niyo. Okay. Kay baba mo, ingnon lang mo ha. Kay baba mo, naka mo, dili lang mo para ingkod. We need to break the mentality na kaya na, si pastor naman dira tanan. Kaya naman na niya ni pastor. Damong trabaho nun sa simbahan, alam niyo ba yun? At dili lang na sa mga leaders. If ikaw believer ka, God calls you to have a ministry. Because every believer is a minister. Kahit mga ginagmay lang na trabaho, pastor, pwede, walay para map dira sa inyo. Pastor, pwede ako mag-map? Kadako lang na niya na natabang. Kaya ba mo, gisay para map dire? Wala na. Wala na yung para map. Wala na po ni map. Oh, masiligan na yung sahay. Kana lang, by the way, kay babatan na naig nag-volunteer na, kay babang anong limpyo atong gawas? Dili ako naglimpyo dira, para kibaw lang mo. Dili, wala na ako kapanilhig sa gawas. Naig volunteer para maglimpyo sa gawas. Okay, kana ang ana, mga inkurana, kaya na-arrange na, kamo rin nagbungkag, kaya na, ngayon kayo na pag-arrange. Naig-arrange na na. So tanan, naig ka nang natay bulaton diri, kaya ba mo ano ang CR? Oo, ka-check sa CR. Limpyo ba? CR. Kana siya ng mga kanang kuan. Ginagmay ra na, but you know what? Dako na bagay na pwede nimong i-invest nimong kinabuhi sa pagtabang sa ministry. While waiting sa kay Lord, mag-ministry ko. Kanang pag-follow up, kanang pagwagan ni imong kauban sa hope group, imong pangutanon, mo yung pangitaon. Hay naman yung kalangayan. Imbes mahuman na dayon ta. Kanang pag-chat, pagpangumusta. If wala kay talent diri sa instrument, nako kadamong silig, tulo na kabok ta. walis tambo. Okay? Marami pa tayong kulang sa usherings. Okay? I encourage, wala na sa edad. Okay? If ganahan mo na mag-volunteer sa ushering, pwede rigid kayo. May nang wala na tao diri sa cult, tapos gawas na gabantay. And then, kaya ba mo, sa mga ushering, kasi dapat sila ang pinakauna diri. O, di ba, kugi ka nagmata sa'yo sa buntag, ay, usher man day ko. Ang problema kaya ang usher, mo'y gi-usher. Kay mo'y pinakauli, gi-usher sa members. Uy, welcome, ingko dito sa unahan. Pero seryoso, naima tayong mga bakante dire. If nakay talents, you know how to sing, mga parents, mga kandran, you can volunteer. Okay? Ma-enjoy ni mo ang paghulat sa Ginoo pag nakay ginahimo. Pero pag wala lang, nakangalang ta, magsitag panghuyab. Ay, kadugay po mo balik si Ginoo. Lugaya, mahuman og wala ni pastor, gigotom na ko. Humanon tanan ni. Dugay na gid. Okay, last. last na. Wala, di na mo gana. Oy, pakipindot guys, kaya di na mo gana. Ay, naglangay-langay, nalangay na ganita. Pero seryoso, nalangay matag-start kaya ang nalangay. Wanag, di naging mo. Ayan. Okay, yun na. Ipakita ang gugma kaluoy sa Ginoo ngadto sa uban. Okay? Okay, muna ang na gusto ipahimo sa Ginoo sa to na kahibawtan na mobalik si Lord. So while waiting sa iyang pagbalik, himuon nato ni. Okay? Ipakita ang gugma dito sa uban. Kung awayon ka, ay lagbawsi, iampo sa Ginoo. Pero ayaw iampo na mamatay, okay? Ampo na makaila dira sa Ginoo. Okay? Pag-pray, Lord, makailatan ni si mo magka-experience po sa iyang gugma. Na nagitay drummer pohon-pohon. Okay, last. There's a question na ipangutanan ni mo si mga kagalingon. Number 1 question na nag-una na po, nagdali mo ning ay sa. Okay.
Number one question. Nagdali-dali. Si Jesus ba ang akong Ginoo karon? Ayan. Okay, that's great. Nagkinabuhi ba ako o kita karon nga nga andam sa pagbalik sa Ginoo? Ready ba ka anytime na mubalik si Lord? Okay, kabati si Lord nana ang mga angel katanaw. Okay. Naa ba ko'y kitay ginagunitan nga sala nga kinahanglan buhian? Okay, kung naa pa, hinahinay na nato og buhi. Tulo, dili ang isa. Okay. Buhian na nato. Bitaw, dili siya worth it na you keep on holding the sin, the unforgiveness, the insecurities, the the malice na dira, the lust, no? The envy, no? Envy, whatever the pronounce niya na, kanang inggit, no? Bitawan na natin yan. Okay? Ang pagkamuhi, lahat ng kasalanan na sinasabi sa Biblia. Eto pa, kinsa ang itong masultihan sa kamatuoran nga atong nahibaluan karon. Naa ba kay gustong shiran? Of course, dapat naa ka. Intro dayon. Pag-share sa gospel, hapit na mo balik ang Ginoo. Sigurado kang malangit o may imperno? Grabe intro, no? At hapit na mo balik si Lord. Share the gospel. Ay naghulata. Ayaw tuon na napay ugma. You need to do it right now. As napay ginatawag na karon kining ayaw hunong sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kana lang maistorya nimo sa chat. Ayun yung ubusan yung at sa walay mga kuan. Chat mo mga kailan na ba sa Ginoo or wa pa? Mini. Kung mamatay ka karon, langit ka o no. Send to Mini sa GC. But I'm just kidding. I'm just gonna take like karon pero guys, ayaw sugot na ikaw ray maluwas. If damo pa kang kailan o wa pa nakaila sa Ginoo, please do your part as a believer. Do your part as a Christian. You are called to become the salt and light of this world. Ikaw mo'y gahatag didto o paglaom po dito sa uban. Because Jesus is our hope. That's why we bring hope as well dito sa mga tao. Let's all stand. I hope we are na-prepared ta. Samtang nawala pa nigbalik ang Ginoo, buhaton nato unsay makapahimaya sa iya. Buhaton nato unsay ginapahimo ni Lord sa imuha ug sa kuha. Ayaw ka distract. Kay damong distraction nining kalibutan na. Pwede ka ma-distract sa imong career, pwede ka ma-distract sa imong relationship, pwede ka ma-distract sa imong family, pwede ka ma-distract sa imong pag-study, but balik sa focus, balik sa imong purpose. Asa makagitawag sa Ginoo? Unsa may tawag ni Lord sa imuha? We are His ambassador. We need to present Him dito sa mga tao. The way we talk, the way we live, paano tayo makipag-socialize? Now this is the time that you will commit again. Lord, I will wait, and while waiting, I will serve you. Speak to God. And make a commitment na, Lord, dili na ako sayang akong time. Labi na hapit na ka mo balik. Father, thank you so much, Lord, for your word today. Thank you for making us understand, Lord, na tinuod ang imong pulong, kumubalik pag-usab, o kinahanglan namong maandam. Lord, tabangi mi, na dili ma-distract samtang kami nagapaabot sa imo because there are so many distraction. Na Lord, and sometimes ma-misprioritize namo ang kung unsay pinaka-importante na mga butang. Makalimot mi usahay sa imong tawag din sa mua. Lord, tabangi mi. Give us the grace, Lord,
so that mahimo namo ang imong ginapahimo sa amua. Samtang kami gapaabot sa imong pagbalik. Lord, we're so excited kung maabot na nahigayon. Samtang wala pa, maggimi sa pag-alaga dira sa imuha, magpagamit mi sa among mga talents, magpagamit mi sa mga ability, Lord. Mo may panghatag sa mo ng mga gifts, Lord, so that mabuild simbahan, maka-minister mi dito sa uban. Bless your people here. Some of them, they're struggling. Maybe may struggle sa Lord, naglisod ug buhi. God, in the name of Jesus, I pray that you will give them the grace, Panginoon, maging victorious, Lord. And then, mga relationship conflict, Panginoon, pray na magka-okay na Ginoo. Lord, ipakita Ginoo sa mga katauhan, Lord, yung kalibutan na nalahira ang imong kanakan, Lord, that you will make a distinction, Ginoo, that, Lord, ang mga kanakan mo, Lord, kahibaw mo pasaylo. Lord, in the name of Jesus, Lord, give them the grace, Panginoon. Kung sama na mga nasa mong kasing-kasing, Lord, kung nakapugong sa pagpangalaga dira sa imuha, God, Lord, we are willing to submit it to you. We are ready, Lord, to surrender it to you, Panginoon. Because you are the Lord, you are the King of Kings. And we believe in you, Panginoon. And we trust in you. We thank you, God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Kamang kusog na palagpak sa Ginoo. Amen.